Magandang araw sa inyong lahat and welcome sa ating channel. So for today's video, we are going to review the NSS 300 watts model 2579. So ano kaya ang performance nito? Sulit kaya sa presyo? Tara, alamin natin. So simulan natin sa unboxing. To tell you honestly guys, nabili ko siya like a month ago just to make sure na karapat-dapat siya for a review. So, matibay naman yung packaging niya. Bali nakabalot siya. Yung both sides niya is merong styrofoam. And then ang laman niya is yung pinaka-unit natin, yung ating power cable or power brick, and then yung kanyang user manual. So lahat ng kailangan mo ay nandito na. So pag-usapan naman natin yung key features at specs ng ating power station. So una, ang kanyang battery capacity is 256 watt-hour. Pagdating naman sa ating battery type, gumagamit ito ng LiFePO4. So subok na mas matibay tsaka mas tumatagal compare sa ibang klase ng battery. Meron din tayong mga safety features dito like low voltage, over voltage, overload, over temperature at saka short circuit. So lahat ng yan posible dahil sa ating BMS. So yes po, merong built-in BMS or built-in battery management system ang ating power station. So kahit na anong abnormality na ma-detect niya, automatically magta-turn off siya. Good thing din na meron siyang fan for the over temperature. So once na ma-reach niya yung certain temperature, automatic mag-on yung ating fan. So pagdating naman sa materials na ginamit nila, meron tayong ABS fireproof enclosure. So talagang matibay at fireproof yung ating power station. So dito naman tayo sa front ng ating power station. So makikita nyo, nandito yung ating power button. Andito rin yung LCD screen kung saan makikita nyo yung battery percentage, pati na rin yung battery voltage. Sa ibaba ng ating power button, nandiyan yung button ng ating AC. Dito natin isasaksak yung mga appliances na below 300 watts. Though meron siyang features na you can use it or AC peak power na 600 watts, but I will not recommend that you go beyond the 300 watts. Sa tabi naman niya is meron tayong USB socket. So, meron tayong dalawa dito, 5 volts, 2.4 amperes. Sa baba is QC 3.0. Meron din naman tayong USB Type-C, PD 45 watts. And then yung sa tabi naman niya, hindi ko talaga madalas ginagamit ito. Pero this is a 12 volts, 8 amperes. And I believe pwede nyo gamitin ito sa mga Wi-Fi routers. So lahat ng yan, meron tayong mga button na ito-press lang natin para magamit natin sila. Now, dito sa ating LED, meron tayong 6 modes. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga modes na yun. At sa taas naman niya is meron tayong DC input. Yes, meron po tayong way to charge our power station using solar panel. Pero bear in mind na 15 to 20 volts lamang po ang required dito and maximum of 50 watts. Subukan naman natin ang performance test ng ating 300 watts. So gumawa ako ng video. Bali gumamit tayo ng electric fan na kumukonsumo ng 50 watts. Bagamat hindi ko ito natapos dahil may importanteng lakad ako na kailangan lakarin. Pero kung ibabase natin sa experience ko, yung 50 watts na electric fan ay nagagamit ko sa loob ng 4 na oras. At meron pa rin natitirang power yung ating power station. So bakit nga ba 4 na oras lang? Well, pina-follow ko po kasi yung 80% DOD ng ating battery, which is the LiFePO4. Ano nga po ba yung DOD? So, hindi na tayo masyadong mag-dig deeper into the technicality. Pero, DOD stands for depth of discharge. So, imagine nyo na lang po na yung battery capacity natin is 256 watt-hour. So, kung kukunin po natin yung 80% niya, so magka-come up po tayo around 204 and then sabihin na lang natin 200 watts. So yung 200 watts, i-divide po natin yan sa 50 watts ng ating electric fan. So magkakaroon po tayo ng result na 4 hours. Now, pwede nyo rin naman pong isagad yung ating battery capacity
Though meron siyang safety features na once hindi na makayanan ni battery na mag-draw ng power na kinakailangan ng ating appliances, automatic siyang mag-shut off. Pero magtitira pa rin siya ng power sa ating battery, around 5 to 10% siguro. So bakit nga po ba importante na i-follow natin yung DOD? So yung 80% DOD po kasi ng ating LiFePO4 battery, mas mapapatagal natin yung lifespan ng ating battery na pwedeng umabot hanggang 10 hanggang 10 to 15 years. So, paano naman natin malalaman yung charging speed ng ating power station? So, dito magbe-base ako sa kanyang power brick. So, based sa power brick, ang nakalagay doon is 15 volts at 2 amperes. So, madali lang yon. I-multiply natin yung 15 sa 2 amperes. So, ang kalalabasan niya is 30 watts. So, remember na ang battery capacity ng ating power station ay 256 watt-hour. So, i-divide lang natin yung 256 divided by 30 watts. So, makakakuha tayo ng 8.5 hours. Pero based on my experience, hindi ako umabot sa 8.5 hours kasi normally, na-full charge ko lang siya within 5 to 6 hours kasi hindi ko naman talaga nasasagad yung power ng aking unit. So, pag-usapan naman natin yung mga advantage or disadvantage o yung mga nagustuhan ko at di ko nagustuhan sa power station na ito. Pinaka-nagustuhan ko sa kanya is yung very compact and lightweight. So, very handy na siya, guys. And then, stable din yung performance niya. Never kong naranasan na nag-fluctuate or namatay yung appliances na ginamit ko sa kanya. And then, yung mga safety features niya, napaka-importante nun. Very durable, and then long-lasting na rin yung LiFePO4 na ginamit nila dito. And then, sa disadvantage, or medyo hindi ko nagustuhan, kung i-compare natin siya kay Bluetti and EcoFlow, yung mga known brands pagdating sa mga power station, magkaiba talaga sila ng looks. Pero para sa akin, it doesn't matter naman as long as ang performance niya is talagang sulit sa presyo. By the way guys, nabili ko pala ito sa halagang 7,600. Kung gagamit pa kayo ng voucher, mas magle-less pa ito. Naglagay din ako ng link sa description. At dito na nga nagtatapos ang review natin sa NSS 300 watts model 2579. So kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Salamat! Bye!